Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping employees' claims based on work-related illnesses dito sa Hukumang Pantahanan! Andres! Ano? Hindi ka pa ba tapos dyan? Marami pa akong ginagawa rito, Norina. Mag-check pa ako ng test papers ng mga estudyante ko. Tapos kailangan ko pang tapusin yung lesson plans for next quarter. Kasi yung principal namin, si Mrs. Gomez, minamadali ako eh. Kailangan maipasa ko na ro yun bukas ng umaga. Nako, kung ganon, magpupuyat ka. Gano'n na nga. Wala naman ako magagawa. Iyon ang demand ng trabaho ko bilang guro. Ay, napapansin ko, ang dami mo nang nauubos na sigarilyo ah. Pagpasensyahan mo na ako. Ito lang kasing alam kong pampatanggal ng stress. Tsaka pala, uminom ka na ba ng maintenance medicines mo? Oo naman. Ako pa ba? Hindi ko nakakalimutan uminom ng maintenance medicine ko. Oy, mabuti kung ganon. O siya, baka may gusto ka pang ipagawa sa akin bago ako matulog. Okay lang ba kung ipagluto mo ko ng instant chicken mami? Ay. Kasi medyo nagugutom na ako eh. Oy, sige. Pakilagyan mo rin ng itlog ha? Oo, yun lang ba? Oo, mahal. O, sige Andres, ipagluluto kita ng gusto mo. Sandali lang ha. Teacher Andres, kumusta? Mukhang haggard ang itsura mo ngayon ah. Puyat lang ako, Teacher Joel. Kasi inayos ko yung grades ng mga bata. Bukod sa mga paperworks pa akong tinapos. Teacher Andres, pinapatawag ka ng principal natin. Ganun ba? Sige, pupunta na ako sa office niya. Salamat, Teacher Hilda. Good morning po, Mrs. Gomez. Tuloy. Pinatawag niyo raw ako? Nasaan na yung lesson plan mo? Nung Lunes pa ang deadline noon. Anong araw na ngayon? Huwebes. Hanggang ngayon wala pa rin. Tinatapos ko na po yung lesson plan, ma'am. Oy, kailan mo isasubmit? Bukas po ng umaga. May sasabit ko na sa inyo. No. Kailangan ko ngayon din mismo. Ma'am. Bakit ka ba nagpapabaya sa trabaho mo? Hindi naman ako nagpapabaya sa trabaho ko, ma'am. Kasi, bakit naman yung mga co-teachers mo? Nakapagpasa ng kanilang lesson plans on time. Ikaw, hindi mo na kaya? Wala naman po silang masyadong paperworks, ma'am. Hindi katulad ko, sobrang dami po ng pinagagawa niyo sa akin. Aba, ako pa ngayon ang sinisisi mo. Hindi ko naman po kayo sinisisi, ma'am. Pero, kasi marami akong deadlines na dapat habulin. Alam mo kung ano ang mali sa iyo? Kulang ka sa time management. I'm sorry, Mr. Lopez. Pero kailangan mong isubmit sa akin ang mga hinihingi ko. Or face the consequences. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan!
Andres, coffee? Salamat, Joel. Oo. Ipagpabukas mo na lang yung pag-compute mo sa mga grades ng estudyante mo. Pagod na kasing itsura mo. Konti na lang, babagsak na yung katawan mo. Hindi pwede. Kailangan kong tapusin ito ngayon. Ha? Kasi sabi ni Mrs. Gomez, pag hindi ko raw natapos ito, I'll face the consequences. Ano yun? Sisibakin ka niya? Ganun na yun. Oh, masyadong toxic yung principal natin. Kaya marami sa faculty members pumirma ng petition para matanggal yung si Mrs. Gomez. Ha? Talaga? May petisyong ganyan? Oo, sina Teacher John at Teacher Krisha ang gumawa. Ako nga pumirma din eh. Hindi pa nakakarating sa akin yan. Kasi sobrang busy ka. Basta Teacher Andres, magpahinga ka na. Hindi na maganda yung bagsak ng katawan mo. Nangihina ng kalahati ang katawan ko. Sobrang pagod. Sandali. Bakit parang hirap akong salita? Niilod din ako. Teacher Andres, sabi ni Mrs. Gomez, natapos mo na raw ba yung... Teka, oh my God, anong nangyari sa mukha mo? Bakit, teacher? Nangyari? Hindi na pantay ang mukha mo at nangingiwi ka na. Stroke ba yan? Bell's palsy? Naku, kailangan madala ka sa ospital. Ay, sobra ako nag-alala sa nangyari sa iyo, Andres. Salamat. Pinuntahan mo ako sa ospital. Hirap kang magsalita. Yes. Di rin akong kainom at makakain ng maayos. Paralyze ka lahat yung katawan ko. Diyos ko. Babalik pa kaya yan sa normal? Sana bumalik sa normal tsura ko. Hindi ako makapagtuturo kung ganitong tsura ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maalagaan ka ng maayos. Oh. Ikaw lang nagpapalakas sa akin, Norina. Oo, huwag ka nang umiyak. Lakasan mo ang loob mo. Tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Diyos sa laban natin. Teacher Andres, Teacher Hilda. Teacher Joel. Teacher Andres, sobra kami nag-alala sa'yo. Actually, lahat kami sa faculty nag-aalala eh. No, kumusta ka na? Totoo. Ha? Ano no? Hirap pa rin magsalita. Hindi ko rin masyadong magalaw. Ang kalahati ng katawan ko. Ganun? Para bang laging napapagod. kaya nga nagdala kami ng healthy food para sa iyo. Oo. Ay, yung principal natin, si Miss Gomez, alam mo ba? Sobra siyang nakonsensya sa ginawa niyang pang-i-stress sa'yo. Aminado siya. Nakasalanan niya, kaya ka nagkaganyan. Hindi lang naman siyang may kasalanan. Nagkulang din ako sa pag-aalaga sa katawan. Lagi akong kulang sa tulog. Ninigarilyo pa ako. Pero hindi naman ako nagkukulang sa maintenance ko. Sa susunod kasi, magkaroon ka na ng oras para sa iyong sarili. Huwag kang magpa-pressure kay Mrs. Gomez o kahit sa trabaho mo. Budget your time. At gawin mo lang kung anong talaga ang kaya mo. Salamat sa mga advice niyo sa akin. Tatandaan ko yan sa susunod. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan!
Dito. Maupo muna tayo dito, Andres. Salamat na rin. Dahan-dahan. At sinamahan mo ko dito sa ospital para kunin yung result ng diagnosis sa akin. Ano bang nakalagay dyan sa diagnosis paper? Akin na nga, pabasa nga. Eto. Sahin natin. The patient is diagnosed with cerebrovascular disease, infarct, left middle cerebral artery, hypertensive vascular disease, premature ventricular contractions, not in failure. Ibig sabihin, parang stroke nga yung nangyari sa'yo. Ay, kasi naman, Andres, sa susunod matuto ka magpahinga. Hindi yung puro trabaho nasa isip mo. And ang daming pressure kasi sa pagiging teacher. Pero Rina, worried ako sa laki ng ginastos natin. E di mag-file tayo ng claims. Siguro naman maaaprubahan ito kasi work-related naman yung nangyari. Sigurado, mahabang proseso yan bago tayo maaprubahan. Ay, hindi naman. At saka kahit na matagal pa yan, at least, di ba, may makukuha ka. Yun lang naman ang mahalaga. Di bale, aalamin ko yung mga procedures sa pagpa-file ng claim. Anong balita, Andres? Naaprubahan bang claim mo? Hindi. Ha? Ayon sa nakasulat dito, denied ang claim ko Ay, bakit? in the grounds of no casual relationship as a consequence of the appellant's history of cigarette smoking. Dahil lang sa paninigarilyo mo? Dahil lang dun, hindi nila inaprubahan? Compliant ka naman sa mga maintenance meds mo. At saka hindi ba dapat isama sa consideration yung working conditions nyo sa eskwelahan? Aba, hindi ka magkakasakit kung hindi dahil sa stress na ibinigay sa'yo ni Mrs. Gomez. Nalulungkot ako sa naging desisyon nila. Final na yata yun. Hindi pa yan, Andres. Pwede mo pa yung i-apila. Anong gagawin natin? Eh, syempre, babalik tayo dun. Sasamahan kita. Huh? Kailangang malaman natin kung bakit ni-reject nila ang claims mo. Aba, hindi naman pwede na hahayaan na lang natin sila. Baka naman merong makatulong sa atin. Susubukan kong humingi ng tulong kay Kumare. Si Kumaring Jessa, abogado ang pinsan niya. Kaso, baka gumastos naman tayo ng malaki. Paubos na yung ipon natin. Eh, ako nang bahala. Pakikiusapan ko na lang sina Jessa at yung pinsan niya. Huwag mo nang alalahanin yun. Ang intindihin mo na lang, magpalakas ka hanggang sa maging maayos na ang lagay mo at na makabalik ka na sa trabaho. Pasensya ka na, Norina. Ano ka Kung ba? nabigyan papakita ng malaking problema. Eh, parte lang talaga ng buhay natin ang pagdating ng mga ganitong pagsubok. Kailangan lang nating maging matatag. Malalampasan din natin ito, Andres. Kasama mo ko. Sabay nating haharapin ito. Salamat, Norina. Maswerte ko. Ikaw ang napangasawa ko. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping employees' claims based on work-related illnesses. May tsansa pa pong makaklaim si Andres ng Employees' Compensation Disability Benefits at reimbursement sa kanyang medical expenses matapos naman na ma-stroke habang nasa oras at lugar ng trabaho. Although, ang tsansa pong ito na makaklaim ay subject pa sa mga kondisyon na kailangang ma-meet at mapatunayan ni Andres sa kanyang claim.
Ayon po kasi sa Board Resolution number 11-0513 o yung Conditions for Compensability of Cardiovascular Accidents, Essential Hypertension, and Cerebrovascular Accidents, sa ilalim naman ng Rules on Employees' Compensation, compensable ang cerebrovascular accidents o mas kilala natin bilang stroke kung una, may patunay na ang matinding stroke ay na-develop dahil sa stressful nature at pressure sa trabaho. Pangalawa, may malinaw na patunay ng exposure sa extreme temperature, mahabang oras ng trabaho, irregular work patterns, reduced decision-making autonomy, excessive workload, na wala namang sapat na oras para ma-meet ang demands ng trabaho, high psychological demands, poor working conditions, at heavy physical work. Pangatlo, ang stress at pressure sa trabaho ay present sa loob ng 24 hours bago ma-stroke. Para at least po ito ay ma-establish na posible ngang ang stress at pressure sa trabaho ang naging sanhi ng stroke. Pang-apat, kung asymptomatic bago ang trabaho, may mga symptoms na naranasan habang nagtatrabaho ang claimant. Pang-lima, halimbawa at known hypertensive ang employee, kailangan mapatunayang control dito at compliant sa treatment. Pang-anim, dapat ding mapatunayan na walang history ng substance abuse ang empleyado. At pang-pito, merong validation ng attending physician. Ang mga ito po ang dapat na ma-establish ni Andres para makapag-claim siya ng reimbursement sa kanyang medical expenses at disability benefits mula sa Employees' Compensation Commission. Bilang guide, maaari pong gamitin ni Andres ang kaso ni Fernando del Castillo na na-stroke habang employed siya bilang lubman sa Central Azucarera de Tarlac. Bagaman at initially ay na-deny ang kanyang claim for permanent total disability benefit sa SSS, eventually po ay nakaklaim din siya dahil ayon sa ACC at batay sa Employees' Compensation Board Resolution number 93-08-0068, where the primary illness or injury is shown to have arisen in the course of employment, every natural consequence that flows from the illness or injury shall be deemed employment-related. Kung ang pangunahing karamdaman o pinsala ay lumitaw in the course of employment, bawat natural na pangyayari mula sa sakit o pinsala ay dapat na ituring na may kaugnayan sa trabaho. Sa kaso po ni Del Castillo, ipinag-utos po ng ECC sa SSS na mabayaran siya ng disability benefits plus reimbursement of medical expenses sa kanyang karamdaman. Ang EC claims for sickness or injury po resulting in disability or death ay isinasampa sa SSS para sa private sector at GSIS naman para sa public sector. At yan pang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!